with songs of praise and worship to the Lord. Amen? And if you have been saved, I urge you to sing this song with us. Yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again. Testify again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I
have in your life comes from the Lord. So He is worthy to be thanked. He is worthy to be praised. And He is worthy to be the giving of all our strength today. So can I request everyone, let's give the Lord a mighty clap of hands. Hallelujah, hallelujah. And let's declare these words, saying to the Lord how thankful we are. Cause You're just that good, just that faithful, and You're just that kind. I'm so grateful that You saved my life, that You said You would. So with my hands up high, heart abandoned, and a faith on fire, singing and dancing, cause He saved my life like You said You would. Cause You're just that good, just that good. I got a joy of the Lord deep down inside of my soul, and I can't hide it no more. I gotta praise Him. I got a joy of the Lord deep down inside of my soul, and I can't hide it no more. I gotta praise the one who broke my chains and bought my freedom. What else can I say but thank You, Jesus? Cause You're just that good, just that faithful, and You're just that kind. I'm so grateful that You saved my life like You said You would. So with my hands up high, heart abandoned, and a faith on fire, singing and dancing, cause You saved my life like You said You would. Cause You're just that good. Put a song in my heart and sing with all that I've got, and tell the world who You are. I'm gonna praise You. You put a song in my heart and sing with all that I've got, and tell the world who You are. I'm gonna praise the one who broke my chains and bought my freedom. What else can I say but thank You, Jesus? Cause You're just that good, just that faithful, and You're just that kind. I'm so grateful that You saved my life like You said You would. So with my hands up high,
because you are the God who broke the chains and bought us freedom, Father. So today, Lord, we have nothing else to give you but our worship, our hearts, and all our gratitude to you, Lord. I want to sing everything to you because you are the God who gave your life for us. You give everything for us all. We thank you, Jesus, today.
And I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation. But there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only Jesus. You are the God of the ages.
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Surely, the Bible says, the Lord is good, and His steadfast love endures forever. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, ang atin pong mga inawit sa umagang ito ay nagdideklara na ang Diyos, no one is worthy, only Jesus. Wala pong karapat-dapat at ang ating Diyos ay mabuti. Kaya kapatid, sa umagang ito, kung ikaw ay naparito, marami kang dala-dala, kabigatan, inaanyayahan kita kapatid. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin, ang lahat ng ating worries, ang lahat ng ating kabigatan, ang lahat ng ating pangangailangan sa umagang ito. Because our God is forever good. He is forever faithful. And nothing is impossible unto Him. Kaya sa umagang ito, kung ikaw kapatid ay naparito or you are seeing this worship service, nanonood ka ng online service na ito, and you are sick in your body, ikaw ay may malaking problemang dinadala, mabigat, hindi mo kayang daling mag-isa, ikaw ay nanlalamig sa iyong pananampalataya, ikaw ay may pangangailangan, ikaw ay may takot, ikaw ay nasaktan, anuman ang iyong pangangailangan sa umagang ito. Ayon sa ating inawit, our God is good, our God is faithful, and He is worthy. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya tayo pong sa umagang ito, lumapit tayo. Lumapit ka sa Panginoon. Naghihintay siya. Buksan mo ang iyong puso. Buksan mo ang iyong buhay. Papasukin mo si Jesus sa iyong buhay at imbitahan mo siya. At sabihin mo, Panginoon, mahal na mahal kita. Baguhin mo ang aking buhay. Katagpuin mo ang lahat ng aking pangangailangan. Ibigay mo sa akin ang buhay na walang hanggan na ipinangako mo kay Jesus sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ang sabi ng Bible, ang ating Diyos ay nakikinig. Ang ating Diyos, alam niya ang iyong pangangailangan. Kilala ka ng ating Panginoon. Mahal na mahal ka niya sa umagang ito. Kaya kapatid, tayo po ay lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga panalangin. You can raise your hands. Pwede kang lumapit dito sa harapan, or you could stay in your seat, or kung nasaan ka nakatayo. Ang mahalaga, ang iyong puso ay surrendered sa Diyos sa umagang ito, at atin pong idalangin sa Kanya ang anumang problema, at atin pong ilapit ang anumang pangangailangan natin sa umagang ito. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming Diyos na sumasalangit, tunay ang aming inawit, none is worthy. You are good, you are faithful, that your love endures forever. Kaya Panginoon, sa umagang ito, lumalapit po ang iyong mga anak dito sa TLA Grace at sa aming mga kaibigan at kapatid na sumasama sa amin sa online service na ito. Panginoon, dumadalangin po kami
At itinataas sa iyo ang lahat ng aming kabigatan. Ang marami po sa amin ay may sakit at karamdaman sa kanilang mga katawan. Panginoon, hinihingi ko po sa iyo. Hinihingi namin na ang iyong mapaghimalang kamay, ang iyong kapangyarihan sa pagpapagaling, ang iyong kabutihan, ang siyang ma-experience ng bawat isa sa amin. Hindi lang namin inaawit ang mga kantang ito, nais namin, Panginoon, ma-experience ang mga bagay at katotohanan na ito sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu, hallelujah, may your power to heal be present in our needs today, Lord. Wala pong sakit at karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Ibsan mo, Panginoon, ang anumang sakit, ang pain na nararamdaman ng aming kapatid na yan. Panginoon, nasa ospital siya ngayon or nasa bahay, dakilang Diyos, bisitahin mo siya ng iyong kapangyarihan. Inihiling namin, Panginoon, pagalingin mo ang anumang parte ng aming mga katawan. Dakilang Diyos, walang imposible sa iyo. You are the God of all flesh. Nothing is impossible to you. Today, we touch you with our faith, Lord. Hinihipo ka namin ng aming mga pananampalataya. Maawa ka, Panginoon, igawad mo sa pangalan ni Jesus ang kagalingan, ang milagro at himala ng kagalingan sa aming mga katawan, sa aming mga mahal sa buhay, at sa lahat ng kapatid ko na narito ngayon, Panginoon, nagtitiwala sa iyo at tumatawag. Panginoon, sa oras na ito, itinataas po namin sa iyo, dinggin mo ang aming panalangin. Meron pong mga nasaktan sa aming kalagitnaan. Meron pong nangangailangan, Panginoon, ng pagpapagaling sa kanilang mga relasyon. Panginoon, mayroon pong mga nangangailangan sa amin ng material na pagpapala. Naghahanap ng trabaho, dumadalangin, Panginoon, protektahan mo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang negosyo, ang kanilang mga karir, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Pagpalain mo, dakilang Diyos, upang, Panginoon, sa amin pong pagpapala, ang Diyos ang mapagpala, ang Diyos ang mabigyan ng kaluwalhatian at ng karangalan sa aming kalagitnaan. Panginoon, isupply mo ang lahat ng aming pangangailangan sa mga kapatid ko na umaharap sa anumang panganib sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, you are our provider not only of our material blessings, but you are the present help in times of trouble, Lord. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong proteksyon. Salamat, Panginoon. Kami ay pinoproteksyonan mo at inilalayo mo sa anumang sakit at karamdaman, sa anumang disgrasya at kapahamakan. At Panginoon, hinihingi ko, Panginoon, paghilungin mo ang lahat ng aming pong mga broken relationships. Panginoon, may mga kapatid kami rito, mga anak mo, may hinihingi sila, Panginoon, sa kanilang mga puso. Nananampalataya at tumatawag, Panginoon, na walang ibang source ng kanilang pagpupunan, walang ibang, Panginoon, pinanggagalingan ng mabuting bagay, kundi ikaw, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, so that His name may be glorified. We are praying, Lord, that you would supply, that you would give, that you would grant, Lord, in your perfect time, hallelujah, sa iyong pangalan, Panginoon, lahat ng bagay ay may kalutasan at merong kagalingan. Maraming salamat po. Hinihingi namin pagpalain mo ang iglesyang ito. Pagpalain mo ang aming mga pastor at ang aming mga leaders. Lord, ang aming Pastor Edgar, sa oras na ito, nagdadalamhati. Dahil, Panginoon, sa pagkawala ng kanyang mahal na kapatid,
Dumadalangin po ang iglesyang ito. Yakapin mo siya at ang kanyang pamilya. Be near to them, Lord. May your comfort, may your peace, Lord, that passeth all understanding, be upon them, Lord, in this time of deep sorrow and grief. Salamat, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang kalungkutan. Samahan mo sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Purihin ka, Panginoon. May the power and the blessings of the Almighty God be upon this church, be upon all the families, be upon all the couples, be upon all the individuals attending this church, Lord. The leaders and the pastors, maraming salamat po. We praise you, Lord, because you are worthy. You deserve all the graces. You are good. Hallelujah. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Our God is good. Hallelujah. Let's turn around and let's welcome one another.
Let us pray for our tithes and offering. Lord, we thank you for this wonderful day na pinag-gather mo kami. Lord, through these tithes and offering, Lord, we are looking upon you. Lord, we want to share your overflowing love sa mga dapat pang makarinig nito, Lord. Because, Lord, you have touched our lives. And we want to share that as well. Lord, in Matthew 6:33, the Bible tells us to seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Lord, please instill in our hearts to look upon you, Lord. That these tithes and offering is not just for ourselves, it's not for our sake to be blessed, but to touch the lives of those who are in need. Kaya Lord, may you please give us the knowledge, the wisdom and strength para matouch pa yung ibang mga taong kailangan pang marinig ng message mo, Lord. And Lord, with this tithes and offering, Lord, aaminin natin, we acknowledge the fact that sometimes nagkukulang tayo. Lord, please give us the power to give back to you. Because these blessings that we have, Lord, galing to lahat sa'yo, Lord. Kaya Lord, with these tithes and offering, Lord, we are putting our faith in this, Lord. At sa mga offerings na to, Lord, meron ding kalakip na mga prayers to. May you please answer these, Lord. As we look upon you, Lord, we know that through you that we can do all things, Lord. And we believe in you. We lean onto you and not on our own understanding, Lord. Yeah, Lord, as we pray for this tithes and offering, we want you. We want you to inspire us. We want you to move us. And we want you. We want you to give us the wisdom to look at the world through your lens so that we can share your overflowing love for us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Morning, church. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's nice to see all of you. Salamat po sa inyong katapatan sa ating Panginoon at sa iglesyang ito. I would like to welcome si Brother Arnel. Arnel Roa, please stand. Yeah, siya po. Siya po ay bago na nating kasama sa iglesyang ito at siya po ay kasama namin sa aming bahay. Siya po ang nag-iingat sa amin araw-araw. So, Arnel, maraming salamat sa iyong pagdalo sa gawain ng TLA Grace. Ang TLA Grace po ay Bible-believing church at naniniwala po tayo na si Jesucristo ay Diyos, nagkatawang tao, siya ay Diyos, at siya lamang po ang tunay na kaligtasan at ang kaligtasan pong yan ay natamo natin nung ibigay niya po ang buhay niya doon sa krus ng Kalbaryo. At ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik, no? Nangako po siya. Kaya yan po yung blessed hope ng bawat isa sa atin. Now, our running team for the church this June is running together as one family. Pero yung pong the overarching team ng church po natin sa buong taon na ito is running the race with eyes on the prize. Committed, equipped, and running with purpose. Kaya po maririnig ninyo sa buong taon na ito,
parati pong merong salitang running, may reward, merong together, meron pong mga bagay na gagawin tayo para po bilang isang iglesia, kalugdan ng Diyos ang ating mga buhay. But today, ang atin pong pag-aaralan ay growing together as one body. No? Paglago po ng bawat isa po sa atin bilang isang katawan ni Kristo. Could you all stand please, brothers and sisters, so that we could read together the Word of God, kung ano po ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. No? So, ayan po. Ephesians chapter 4, verses 11 up to 16. And He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. Some call this the fivefold ministry. No? For the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. God bless the reading of His Word. You may sit down. Maraming salamat po, mga kapatid. Now, brothers and sisters, imagine with me today, no? Palawakin po natin ang ating imahinasyon. Tayo pong lahat ay nasa NAIA, sa airport. No? Mamili na pa kayo kung Terminal 1, 2, or 3. Basta tayo po ay nasa NAIA Airport. Ready po tayong sumakay ng eroplano para po sa ating flight. No? Tayo po ay pupunta sa isang lugar. Now, dala-dala po natin ang ating passports. May dala na po tayong boarding ticket. Tapos dala-dala po natin yung ating mga hand carries na bag. And 30 minutes na lang, ang flight po natin, ang ating eroplano ay lilipad na. Pero habang papunta po tayo dun sa gate na naka-assign sa atin, for those who are traveling, alam niyo po ang aking sinasabi, may nakita ka doon sa runway, minsan sinisilip mo kung ano yung eroplanong sasakyan mo eh. Bago ba, malaki ba, maganda ba? So, pagkita mo doon sa runway, nakita mo isang malaking airplane engine. Alam po ba niyo ang makina ng mga eroplano ay it's either General Electric or Rolls-Royce. No? Yan po yung mga makina na ginagamit ng mga eroplano. Now, nakita mo isang Rolls-Royce na engine, malaki, bagong-bago, makintab, maayos, mukhang powerful, pero nakita mo sa runway, kapatid, engine lang. Wala kang nakitang pakpak, wala kang nakitang katawan ng eroplano, walang piloto, wala yung buntot. Basta, ay plain engine, pero bagong-bago. No? Nakaupo lang po siya sa gitna ng runway. Now, my question to all of you this morning, in line with our team, Growing Together, ang tanong po, sasakay po ba kayo doon? Definitely, no? Kahit hindi po kayo sumagot, nababasa ko ang mind ninyo, hindi po kayo sasakay. Bakit? Kasi kahit gaano kalakas ang engine, kahit gaano kabago, twin engine man yan, Rolls-Royce or General Electric, wala po itong silbi kung hindi po ito connected sa buong aircraft. Yung pong engine ay hindi po yung ginawa para sa sarili lamang niya, no, na nag-iisa. Ginawa po ito para nakakabit po siya doon sa eroplano mismo para po gumana kasama ng iba't ibang bahagi. Now, at ito po ang tanong sa atin sa umagang ito. Connected po ba tayo sa katawan ni Kristo? Are we connected in the body of Christ? O para po tayong isang engine lang na nakaparada sa isang runway? No? Alam ko po dito sa TLA Grace Church, wala pong ganun. Kasi alam ko lahat po tayo, we are all connected to Christ. Pero marami pong tao sa church, no? Hindi po sa TLA Grace, sa ibang church po. Faithful ang pag-attend, every Sunday, present, umaawit sa praise and worship, nakikinig ng sermon ng pastor, pero minsan, hanggang doon lang.
Present, pero hindi connected. You get me? Nasa church, pero hindi po involved. Dumadalo, pero hindi po talaga nakikibahagi. Mga kapatid, let me tell you this, hindi po tayo tinawag ng Diyos, hindi po niya tayo niligtas, para lamang po bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, at tayo po ay makinig ng sermon, nakaupo tayo every Sunday, tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos para po sa isang eternal purpose. No? Para po tayo maging bahagi ng kanyang katawan. Connected, growing, and serving together. At kaya ngayon pong umaga, doon po sa ating binasa na text, Ephesians chapter 4, verses 11 to 16, yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. At gusto po nating maunawaan, mga kapatid, no? Meron po tayong bagong app na ginagamit, sabi po ni Sister Arian, kaya please bear with me. No? Ayan po yung gusto nating, the big idea of this sermon, of this lesson, this morning. The body of Christ grows into maturity when every member does his part in truth and in love. Ang katawan ni Kristo ay lumalago sa maturity kapag ang bawat bahagi ay gumagana at ginagawa nila yung kanilang bahagi ng may katotohanan at pag-ibig. Mga kapatid, sa TLA Grace Church, one of the greatest miracles in the world is not only that Jesus saves individuals, but that He gathers those individuals, yung mga nililigtas niya, into one body, and we call that the church. Ang tawag po dyan sa Greek word na ginamit po dyan is ecclesia, the called out ones. Kaya nga po, iglesia, ecclesia, tayo po yung mga tinawag ni Kristo, ginawa niya po tayong part ng kanyang katawan. Now, the church is not this building, although dito po tayo nagpupuri, nagsasamba, we gather here every Sunday, but this is not the church per se. The church is you and me. Tayo po na pag nasa labas po tayo, when we gather, the church is there. So, yun po yun. Kaya po ang Bible, isa po sa pinakamagandang picture na ibinigay niya upang ilarawan yung church, ito po yung body of Christ. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ay ito. Hindi lang po tayo basta crowd. No, yan po, pag binilang ko, merong crowd dito. Hindi lang po tayo basta head count or attendees lamang. Hindi tayo basta magkakakilala lang po or a group of people na nagkikita tuwing Sunday. No? Kaya nga, maganda po yun. Every Sunday, magkakakilala po tayo. We are so close. Nag-usap-usap po tayo. We have fellowship. Pero hindi lang po tayo ganon. Tayo po, mga kapatid, ay isang katawan na magkakakonekta, pinagdugtong-dugtong po ng Diyos, sama-sama pong lumalago sa pamumuno under the leadership of our Lord Jesus Christ. The head of the church, brothers and sisters, is not the pastor, not the bishop. The head of the church is Christ. Under His leadership, at binibigyan po ng buhay ng Espiritu Santo. Without the power of the Holy Spirit, wala po ang church, it will not function well. Patay. No? Parang dead church. Kaya po maraming churches ngayon sa Rome, sa iba't ibang lugar, ang gaganda ng building, pero they remained as tourist attraction na lang. Kasi kung iba po sa inyo nakapunta na sa Europe, ang dami pong magagandang churches doon, mamamangha ka, pero walang church life. Bakit po? Building na lang. Now, hindi po tayo ganon. Tayo po ay isang katawan na magkakakonekta. At kapag ang isang katawan po, mga kapatid, ay malusog, like my body, no? Chubby, healthy pala. Healthy. At kapag ang isang katawan ay malusog, bawat parte ay buhay. You agree with me?
At kahit magkakaiba po ang roles natin sa church, let's say dito po sa TLA Grace Church, bawat part ay may silbi at may halaga. Sasabihin ko po muli, iba't iba ang ating role dito po sa ating iglesia, pero bawat part, bawat member, may silbi at may halaga. Bawat part, merong purpose or merong function. No? Bawat part po ay konektado sa ulo. At sino po ang ulo? Ang ating Panginoong Hesus. At bawat parte po ay tumutulong sa paglago ng buong katawan. So today, brothers and sisters, we are living in a time where many people, no? Marami pong tao ay, ano po ba yan? Bakit gano'n? Nabayaran naman natin na to, di ba? Ayan po. Marami pong tao nabubuhay, at sa panahon po natin ngayon, nabubuhay po tayo, wherein spirituality, no? Without commitment. Spiritual pero walang commitment. Faith without accountability, and blessing without responsibility. Marami pong tao, they want to receive from the body, but not functioning in the body. No? Gustong makatanggap sa katawan, pero hindi po nagpa-function sa loob ng katawan. Many want the benefits of the church life. Marami pong benepisyo kapag tayo po ay membro ng iglesia, but they don't want the burden of building the church. Now, you will see them in the church if they need something from the church. Pag wala na po silang kailangan sa church, hindi mo na sila makikita. But the Word of God calls us something deeper. Kapag kaya nga po inaaral natin tong Ephesians tinawag po tayo dahil kailangan may mas malalim po tayong purpose kung bakit po tayo tinawag. We are called to be something deeper, to be something stronger, and to be something holier. No? Kailangan po, yan ang iglesia ni Kristo. Malalim, malakas, at banal. Pero malinaw po sa ating binasang text ngayong umaga na ang growth ng church ay hindi po nangyayari sa pamamagitan lamang ng isang pastor. Hindi po pastor ang pinanggagalingan or ang dahilan kung bakit lumalago ang isang church. Hindi po sa kanya lamang, no? Hindi po ng dahilan ng paglago ng isang church dahil magaling ang isang ministry or ang isang team or maraming active leaders. Brothers and sisters, ang body of Christ ay lumalago kapag bawat bahagi ay gumagana. Every part must grow and every part must function. Kaya nga po ang iglesia natin, the TLA Grace Church, nag-o-offer po tayo ng mga kaparaanan. Paano nating mas lalong malalaman or maintindihan ang salita ng Diyos? Yung mga discipleship trainings natin, yung pong ating mga fellowship, yung ating mga pag-aaral outside of the Sunday ministry, ginagawa po natin. Kaya nga, I encourage all of you to be part of that. Bakit? Because if you are part of that, lalago kayo. Mas lalo niyong maintindihan at malalaman ang salita ng Diyos. So, at ito po yung burden ng mensahe natin ngayon, no? Ano po ba ang burden ng mensahe natin ngayon? The burden is, we need to grow together as one body. Okay? So, ayaw nang gumalaw. Yeah. Now, this sermon, brothers and sisters, is not just about ministry structure, no? Or ministry assignment. Hindi lang po ito sermon tungkol sa yung volunteerism, yung mag-volunteer ka sa ministry. Ito po ay sermon patungkol po sa maturity, patungkol sa unity, at saka yung shared responsibility. Madalas niyo pong marinig yan dito sa pulpit, no? Sa loob ng katawan ni Kristo. Now, let me give you a little background of our text, yung Ephesians. Si Apostle Paul, siya po ang sumulat ng Ephesians. Now, nung sinulat niya po yan,
nakakulong po siya. Kaya ang tawag po dyan, prison epistle. No? Ito po ay isinulat niya sa particular church, no, ganun po si Pablo, susulat siya sa isang tao, sa isang fellowship, or sa isang church. No, ito, sinulat niya po ito sa Ephesus, church sa Ephesus. Ang Ephesus po, isang lungsod na punong-puno ng pagan worship. No? Palawakin niyo po ang inyong imagination. Wala po kasi dito niyan. Yung isang lugar, isang bayan, walang ginawa or ang dominant doon ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung hindi po yung Diyos ng Biblia, pagan worship. Tapos sa Ephesus merong spiritual confusion, magulo. Iba-iba ang mga teachings, may mga false teachers. At saka malakas yung cultural pressure. No? Parang kung lahat ay gumagawa nito, dapat lahat sumusunod. No? At sa gitna ng ganitong environment, nagtatagpo ang Diyos ng isang church. Yan po yung Ephesians Church. Now, if you read the book of Ephesians, doon po sa unang bahagi niya, ipinakita po ni Pablo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ganun pong sumulat si Pablo eh. Una, sasabihin niya, ito ang ginawa ni Jesus para sa inyo. Now, pagdating sa ikalawang bahagi, ipinakita naman niya kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga tinawag ng Diyos. Now, if you have been called by God, you have been saved by God, this is the life that you have to live. Parang ganun po ang sinasabi ni Pablo. Now, pagdating niya po sa Ephesians chapter 4, which is our text, ang theme niya po ay unity and maturity in the body. At dito po malinaw na ipinapakita ni Pablo na si Kristo mismo ang nagbigay ng mga regalo sa church. Kaya nga po, and He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Sino ang nagbigay? Ang Panginoong Yesus mismo. Now, ano po ang reason? Sabi po ng ating text, para daw ma-equip ang mga saints. Mapatatag ang katawan ng body of Christ at lumago yung buong iglesia hanggang sa lahat ay maging mature sa pananampalataya. Ang ibig sabihin po, ang church ay hindi lang pala pinapalaki yung attendance. Bagamat maganda po na marami ang dumadalo, marami ang attendees, that is a good thing. No? That is a sign of growth. Pero hindi lang po attendance ang pinalalaki. Ang pinalalago po sa loob ng church, pinalalago po ang church sa pamamagitan ng equipping, yung pong truth, yung pong love, at saka yung functioning members. Kaya dun sa ating binasa, sa ating text, makikita po natin yan. No? So, kaya ngayong umaga, I'll give you 3 katotohanan. No? Bakit gusto kong ibahagi ito sa inyo lahat? Dahil gusto kong lahat tayo bilang isang iglesia ay lumago sa ating pong pananampalataya. Yung una po, no? Ibalik po natin sa una. Christ gave gifts to the church so the church might be equipped. Ang bawat bahagi ng katawan ay kailangan po ma-equip para sa gawain. Ang ibig sabihin, tayo pong lahat, kayo pong lahat na nandyan, kailangan po kayo ay mabigyan ng tools, kayo dapat mabigyan ng equipment, or kayo ay dapat i-training, kayo ay turuan para po sa gawain ng ministry. Yan po, sabi po ng Ephesians 4:11 and 12, no? Yung susunod na verse. No? And He gave some apostles, yan po binigay, for the equipping of the saints, for the work of the service, yan po, to the building up of the body. So, mapapansin natin dito, si Jesus mismo ang nagbigay ng leadership gift sa church. Apostles, prophets, evangelists, yan po nakaano sa dilaw, pastors and teachers. Ang punto po ni Pablo dyan, hindi para gumawa ng mga superstar leaders. Alam niyo po ba yung sa basketball team, merong mga star players,
yung mga magagaling. Sa loob ng church, wala pong ganun. Hindi po yun ang purpose ng Diyos kung bakit siya nagbigay ng 5 yan. No? Ang punto, Christ provides leadership gifts for the health of the church. So, ang role pala ng mga leaders ng church, the pastors, the evangelists, the prophets, and the teachers, para sa ikalalago ng ating iglesia. At para sa equipping. No? Sabi po dyan sa next verse, equipping for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ. Ang ibig sabihin, ang ministry pala, mga kapatid, ay hindi lang para sa pastor. Hindi lang pala dapat yung pastor or the pastors ang gumagawa ng ministry. Ang ministry pala, hindi lang para sa worship team. Ang ministry pala, hindi lang para sa Sunday school service or sa mga iilang visible leaders. Ang ministry pala ay para sa buong church, every member of the body. Mga kapatid, yes, notice carefully, the leaders, they were not called to do all the ministry themselves. They are called to equip the saints. Kaya po may mga tagapagturo, no? So that the saints can do the work of ministry. Yun po ang purpose. Ang trabaho ng leadership ay mag-equip. Ang trabaho ng saints ay mag-serve. At kapag nangyari po ito sa isang iglesia, katulad po ng TLA Grace Church, ang body of Christ lumalakas at nabibuild up. Now, nabanggit ko kanina yung basketball team. Parang isang basketball team po. Kung isa lang po ang tumatakbo, let's say, sino bang sikat ngayon na basketball player? Barrientos. So, yeah, kapatid natin yan. Kung si Kuya Johnny lang ang tumatakbo, no? Siya lang ang dumudepensa. Siya lang yung tumitira ng 3 points. Siya lang yung gumagawa ng points. Habang yung kanyang ibang teammates, 5 po sa loob, di ba? Yung 4 nanonood lang. Tapos may mga nakaupo sa bench dahil mga reserve. Alam niyo po, yung team na yon siguradong talo. Kahit gaano kagaling ang isang player or ilang players, hindi niya po kayang buhatin ang buong laro mag-isa. Alam niyo, tinry po niya ni sino po yung sa NBA, yung magaling sa Lakers? Hindi po, yung namatay. Si Kobe Bryant. Ang galing talaga nung mamang yun eh. Kaya lang, kung siya lang ang gumagawa, never silang nagkaroon ng championship. Pero ang galing eh. Pero tingnan niyo po yung team ni Michael Jordan. Galing-galing ni Michael Jordan, pero ilang beses sila nag-champion. Bakit? Kasi lahat, walang star player. Lahat tumutulong. Lahat gumagawa ng points. Lahat nagdidepensa. Now, kapatid, ganyan din po sa church. Kapag iilan lang ang gumagalaw, at karamihan po ay nakaupo lang at nanonood, manghihina po ang katawan. Kaya po mahalagang itanong sa loob ng iglesia o sa ating mga sarili, ako ba ay in-equip? Now, tanungin niyo po ang sarili niyo, na-equip po ba kayo? Ha? Kayo po ba ay, now, merong equipping, pero kayo po ba ay naging available? Ginagamit ko ba yung gifts and talents na ibinigay ng Diyos sa akin? Alam niyo po ba, lahat tayo merong gifts and talents. Now, the question is, are we using it? Nagdadagdag ba ako ng lakas sa church or consumer lang ako ng blessings? No? These are questions that we have to ask ourselves. Eto po, ako ba ay fund provider or fund user? Nagbibigay ba ako sa church or ako yung nagpapahirap sa church? May mga tao po na matagal nang nasa church
I say it again, hindi po TLA Grace ito. Kasi dito sa TLA Grace, lahat po generous eh. Na? Sige po, palakpakan niyo yung Panginoon. Meron pong matagal na sa church, pero hanggang ngayon, spectator pa rin. May calling, pero walang commitment. No? May gift, pero walang surrender. Now, hindi po TLA Grace ang aking binabanggit. Wala pong ganito sa church natin. Meron pong may availability. Alam niyo po, maraming tao, ang sipag-sipag sa trabaho, available sa trabaho, kahit piyesta opisyal nandun, wala pong masama doon. May time pong gumala. Masarap naman talagang gumala, magbakasyon. Busy sa negosyo, dapat naman po talaga. Pero pagdating, ito po yung hindi balanse. Pagdating sa gawain ng Diyos, laging sinasabi, next time na lang. So doon po may problema. Yung lahat ng binanggit ko nung una, maganda pong gawin lahat yon. Pero yung pangalawa, pagdating sa gawain ng Diyos, next time na lang, doon po nagkakaproblema. Listen to this, brothers and sisters. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para tayo ay umupo lang. Tinawag Kanya para palakasin ang Kanyang iglesia. Hindi po tayo yung extra sa church. Hindi po tayo reliever. Hindi po tayo display sa church or ornamental. Bahagi po tayo ng iglesia ni Kristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, sa katabi mo, may bahagi ako sa katawan. Sige po, sabihin niyo po. May bahagi ako sa katawan. Now, eto po, gusto ko pong itanong ito sa church natin ngayong umaga. Kung hindi mo gagawin ang bahagi mo, sabi mo may bahagi ka, kung hindi mo gagawin, sino ang maapektuhan? Yung kabilang church? Hindi po. Tayo po ang maapektuhan. Dahil kapag ang isang bahagi ay hindi po gumagana, ang buong katawan ang nabibigatan. That brings me to my second point. Sige po, ayan. Bago po yung ating app. Pag bago, mabagal talaga eh. Ha? Pero pag nasanay na, bumibilis ate. Ate babes, bumibilis naman. No? Na, Arian, di ba? Totoo. The goal of the body is maturity, stability, and Christ-likeness. So yan po ang goal ng katawan ni Kristo. Ang bawat bahagi ng katawan, kailangan pong lumago sa maturity, sa truth, at saka sa love. Sabi po ng Ephesians 4:13 ay ito. Sabi po dyan, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Now, ang goal pala ng church ay hindi lang paramihin ang dami ng dumadalo. Maganda po yung 1,000 sa isang service. Wala pong problema yon. Subukan kaya natin maging 1,000 rito, no? Palagay ko po parang hindi makapag wala kang mabagsak na na needle, na karayom. Ang goal po ng church, ito po ang goal, spiritual maturity. Kahit po na 800 lang tayo dito, hindi po tayo 10,000. Kung ang 800 na yon ay matured Christians, alam niyo po, nakuha po natin yung goal. We are not called merely to gather crowds, but to raise mature disciples. Kaya nga po, ano yung sabi niyan? To equip God's people. Kaya alam niyo po yung ating 4 E's. Madali pong tandaan niya na 4 na E. Exalt, equip, evangelize, and express. Alam niyo po bang ginawa po natin yan, 4 E's. Meron pong ibig sabihin niya, E's in church life. E-A-S-E. Yung dali. Pero ang totoo, E's, yan. Madaling tandaan. Exalt, equip, evangelize, and express. Yan po yung goal natin. Now, sabi ni Pablo, ang layunin daw is unity in the faith, knowledge of the Son of God, spiritual maturity, and fullness of Christ.
Pagkatapos sinabi niya, then we will no longer be infants or children. Now, ibig sabihin po mga kapatid, nung ikaw ay bagong Christian, siyempre ang tawag sa'yo, baby Christian. Parang kapapanganak mo lang eh. Remember, we are born again Christians. Now, born again is not a religion. It is a way of life. It is the life of God expressed in the life of men. Muli kang ipinanganak sa itaas. So, pinanganak kang physical, that's good, pero nung pinanganak ka, makasalanan ka. No? Makasalanan tayong lahat pinanganak. Kailangan nating maligtas. So, nung tinanggap mo si Jesus, na born again ka. Yung born again experience, naranasan mo. So, ikaw ngayon ay baby Christian, spiritually. Ibig sabihin, meron palang expectation ang Diyos na tayo po ay lumago or tumanda, ika nga, mag-mature spiritually. Ang baby po, cute yan, di po ba? Pero hindi pwedeng forever baby. Imagine niyo kung ako po, ganito nakatanda, pero baby pa rin ako mag-behave. Tapos humihingi ako ng gatas, tapos meron akong tantrums, naggugulong-gulong ako dyan, hindi ako basta nag-aano. So, kailangan po, ang spiritual infancy, maintindihan mo po sa simula ng pananampalataya. Pero kung taon-taon na ang lumipas, at kapareho pa rin, madaling ma-offend, madaling ma-discourage, hindi lang nabati ni pastor, lumipat na ng ibang iglesia, madaling maloko, no? Yung madaling ma-deceive, madaling magkahati-hati, madaling umatras, may problema po yun. Let me give you an illustration. Yung pong maliit na halaman, baby, konting hangin lang, yuyuko agad yun. Pero, ang punong malalim ang ugat, kahit bagyo ang dumating, nakatayo pa rin. Kaya, mga kapatid, kailangan mag-mature tayo. Hindi agad tayo madaling madala ng chismis o ng mga opinyon. Hindi tayo agad natitinag ng mga emotional offense. Hindi agad tayo naliligaw kapag may maling katuruan. Hindi tayo agad umaatras kapag may pressure. Marunong po tayong tumayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sabi ni Pablo, speaking the truth in love. Yan po. Speaking the truth in love. Napakaganda po ng balanse ng verse na yan. Gusto ko pong bigyan ng konting diin. Truth without love, truth, walang love, it becomes harsh. Love without truth becomes a compromise. But truth in love produces growth. Let me give you an example. Excuse me. Kaya po ang church, dapat po ang church, lugar po yan kung saan malinaw ang katotohanan. Malalim ang pag-ibig. May correction. Pag nagkamali, kinokorek. Pero may compassion. May conviction, pero may grace. Na-convict ka nga, pero hindi mo mapatawad ang sarili mo, may problema yon. Now, let me give you a story. May isa pong kapatid sa church na dati masigasig, active sa worship, laging present, engaged po sa mga ministry. Pero habang tumatagal, napansin po ng isang mature na brother, unti-unti po siyang lumalayo. Tahimik na siya, bihira nang umattend, at halata po na ang kapatid na ito may dinadalang kabigatan or burden sa puso niya. Now, ang gagawin sana, pwede sanang gawin ng matured believer, pwede siyang, wag na lang natin pansinin yan, i-ignore. No? Pwede rin siyang maging subject ng kwentuhan. No? Alam po yung tampulan ng kwento, pagchismisan, pwede po nang gawin nila yon. Pwede rin pong i-correct ng masakit. I-correct pero masakit yung mga pagkukorek. Pero ito pong mature na kapatid na ito,
nilapitan niya po ito ng may pag-ibig. Ang sabi niya, brother, napapansin ko parang may mabigat kang pinagdaraanan. Hindi kita kinukondena, pero mahal kita kaya gusto kitang kumustahin. Kumusta ka na ba talaga? Alam niyo po, yun ang speaking truth in love. Hindi siya nagpretend na that everything was okay, but it was also love. No? Ni-restore niya yung kapatid ng may pag-ibig. Hindi po inatake, hindi po ipinahiya, or hindi po yung shame. Alam mo yung ginagawa po dati ng dating administrasyon na pagka na-identify ka na ikaw ay drug dependent, lalagyan ka doon sa bahay mo ng addict ang nakatira dito. Shame, yun eh. Hindi po ganun ang ginawa. Hindi po pinag-usapan, basta tinulungan po na makaahon. No? Now, ang simpleng truth in love, yan po ang ginagamit ng Diyos para ibalik ang isang kapatid sa fellowship. Now, ito po yan. Speaking the truth in love means we care enough to say what is true, but we say it in a way that helps heal, restore, and build up, not crush, shame, or destroy. Now, let me give you example ng truth without love. Mali ka. Truth, pero walang pag-ibig. Ayusin mong buhay mo. Kasalanan mo yan. Truth, walang pag-ibig. Now, let me give you love without truth. Okay lang yan. Talagang ganyan naman. Kakamali, tao lang tayo eh. Walang problema. May love, walang truth. Hayaan mo na. Kapatid yan, anak niya yan, ganito. Hayaan mo na. Let me give you truth in love. Mahal kita, kaya sasabihin ko ang totoo. May mali ka, pero may biyaya ang Diyos. Ha? May truth, may pag-ibig. Hindi kita iiwan sa iyong kalagayan. Sasamahan kitang bumangon. That is truth in love. Now, tanungin po natin ang ating mga sarili, lumalago ba tayo or stagnant? Teachable pa ba ako? Marami ba akong truth pero kulang sa love? Marami ba akong love pero umiiwas ako sa truth? Kapag may correction, nagpapakumbaba ba ako? Kapag may kapatid na nangangailangan, lumalapit ba ako para tulungan ito? Church, panahon na para tayo ay lumago. Hindi pwedeng laging immature, hindi pwedeng laging madaling matinag, hindi pwedeng laging emotional lang pero walang lalim. No? Puro emotion pero walang lalim. Kapatid, kaya po natin ito pinag-aaralan para ito yung wilderness journey natin, ito yung pangako ng Diyos, dadating po tayo 2 or 3 years from now sa ating bagong lugar. Alam nyo, mga kapatid, malakas po tayong lahat. We are united and we are a well-functioning church. No? So, hindi po tayo dysfunctional. Kaya ito po ay paalala ng Diyos sa atin. No? Now, God is raising a church na matatag sa salita ng Diyos. God is raising a church na malalim sa pag-ibig. God is raising a church buo ang pananampalataya at matured sa paglakad kay Kristo. Yan po ang gusto ng Diyos na ibangon at itayo na iglesia. Now, sabihin mo nga sa katabi mo, lumago ka, kapatid. So, kailangan po lumago tayo. Ito po yung pangatlo, the last point. The whole body grows only when every part does its work. Now, yung buong katawan, lalakas lang yan kapag bawat bahagi gumagawa ng kanyang bahagi. Ephesians 4:16, sabi po dyan, from whom the whole body, being fitted and held together
by what every joint supplies according to the proper working of each individual part. Ito po yung climax ng passage. Pansinin niyo po, the whole body grows as its part does its work or its individual parts. Na? Hindi po sinabing as one part does everything. As the pastor does all the work. Or as the visible people leaders do their part. Kundi as its part does its work. Napakalakas po ng statement na yan. Ang ibig pong sabihin, may bahagi ang bawat member. Meron pong grace ang bawat believer. May assignment po ang bawat anak ng Diyos. At may epekto po sa buong katawan yung pong obedience at saka disobedience ng bawat isa. And we have learned that in our past lessons doon po sa buhay ng mga taga-Israel. Tingnan niyo po mga kapatid, let me give you a good analogy. Sa katawan ng tao, may mga parts na visible, may mga parts na hidden. Yan, kitang-kita niyo po yung aking buhok, mata, kamay, paa. Nakikita niyo po lahat. But do you see my heart? My lungs. Hindi niyo po nakikita, no? So, nakikita mo lahat, yung mga paa ko, yung ko, pero subukan mo, no, ito pong body na ito, tumigil yung puso or humina yung lungs. Sa tingin nyo, ano mangyayari sa buong body? Kahit po nakamanicure pa yung mga kamay ko, tapos maganda yung aking mga paa. Pero ang hina ng aking puso at saka ng aking lungs, affected po ang katawan. Now, kapatid, ganun din po sa church. Meron po mga visible ministries, halimbawa po yung ginagawa ko. This is a visible ministry. Preaching, teaching, tapos yung ating mga sa worship team, yung singing, mga tumutugtog, yung ating sa digital, nakikita niyo po silang lahat, yung mga kumakamay. Pero meron pong mga hidden ministries sa church. Hindi natin nakikita pero napakahalaga po nila. Anong ibig sabihin? Those who pray. Nakikita niyo po ba na sila, Pastor Jojo, pag umaga, nagpe-pray sila doon sa likod? Pinagpe-pray niya kayong lahat at ang service? Nagpe-pray sila sa via Zoom? Hindi po nakikita ng lahat yon. Those who are interceding, yung nag-i-intercede, nananalangin sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kwarto, or even as I speak today, this time, yung pong pagbibigay, hindi niyo po nakikita lahat yan. But these are all important ministries. Yung nag-i-encourage, pare-pareho po silang mahalaga. Ang nakikita nyo lang kasi ito, masyadong kitang tanyag eh. Pero huwag kayong mag-alala, mas malaki po ang hihingiin ng Diyos sa mga ganitong ministry. Yung nasa pulpit, mahalaga. Yung nag-i-intercede ng tahimik, sa likuran, mahalaga. Yung nagwe-welcome po dyan sa pinto, mahalaga. Yung nagtuturo po ng bata sa likuran, mahalaga po yun. Yung nagbibigay, mahalaga. Yung nananalangin sa bahay para sa church, napakahalaga. Mga kapatid, may isang member po ng church, pakiramdam niya po, hindi mahalaga yung role niya dahil wala siya sa stage. Wala siya dito. Pero every Sunday, maaga siya dumarating, kinakausap niya yung mga first-timers, niyayakap niya yung mga umiiyak, pinagpe-pray niya yung mga nakikita niyang malulungkot, at nananalangin po siya ng tahimik sa likuran. Isang araw, mayroon pong isang bagong believer na nagsabi, alam mo, Pastor, ang reason kung bakit ako bumalik sa church, dahil meron pong isang member ng church na ito, nagparamdam sa akin na may lugar ako at mahalaga ako sa iglesyang ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And some of you are doing that ministry. Do you get me, brothers and sisters? May mga ministries na tahimik, pero makapangyarihan. May mga maingay, pero wala naman. Hindi kasama yon. Wala sa aking yun sa script. May mga bahagi na
Hindi napapansin ng mga tao, pero gamit na gamit ng Diyos. Kaya itanong po natin ngayong umaga sa ating mga sarili. Ngayon po, ano ang bahagi ko sa katawan? You may not be the pastor, the worship leader, but God gave you a gift na pwedeng mag-function sa body of Christ na magpapalakas dito. Saan ako tinatawag ng Diyos na mag-function? Ha? Ako ba ay nagpapalakas sa katawan or nagpapabigat? No? Nakakita na po ba kayo ng runner na may daladalang backpack? By the way, congratulations sa 4. Very successful, 42K. Pero may ambulansya na po sa katabi yun. Nung nandun po kami, talagang I heard there, narinig ko yung lahat ng, sabi ko, nung madaling araw, wala kaming ginawa mag-asawa kundi manalangin. Kaya nga, nilabas ko po yun para makita ninyo ano ang purpose kung bakit sila tumatakbo. Bakit po tayo tumatakbo? Para tayo po ay lumakas at magpalakasan. Now, tanungin po natin, ako ba ay connected? O withdrawn ako? Ako ba ay faithful sa maliliit na bagay na ibinigay at pinagkatiwala ng Diyos sa akin? May mga tao po kasi ayaw gumalaw dahil ikinukumpara nila yung sarili nila sa iba. Ay, ayoko, di mo na kasing galing ni ano eh. Kaya ako, kahit na magaling pong kumanta yung mga worship leader natin dito, sometimes I usurp their pinipilit kong kumanta pero baka kasi lalong kumonti yung ating attendees di ba? Hindi ko po talaga gift. So ayaw ko na siyang pangimasukan. Baka pwedeng i-ano ko muna. I-hone ko muna yung gift, no? So may mga tao po na umaatras, ito po, dahil nasaktan. Marami pong ganyan sa loob ng church. May mga tao po na naghihintay ng perfect timing bago mag-serve. Pero kapatid, kung nandun ka sa aking mga sinabi, baka ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, hindi ko hinihingi na maging iba ka or unique. Ang hinihingi ko lang, gawin mo ang bahagi mo. Now, church, listen to this. And malapit na po tayo matapos. Every part must grow, every part must function, and every part must do its work. Hindi po lalakas ang church natin kung iilan lang ang committed. Hindi po magiging mature ang body kung karamihan ay disconnected, walang time magpa-equip. Hindi natin maipapanalangin yung growth na ayaw naman nating pagtrabahuhan. We are praying that we grow, pero ayaw naman nating pagtrabahuhan. Now, sabihin mo nga ng malakas dyan sa upuan mo, may bahagi ako at gagawin ko ang bahagi ko. Sige po, may bahagi ako at gagawin ko ang bahagi ko. Let me conclude this lesson, this sermon. Ang sinasabi po ng ating Panginoon sa Ephesians chapter 4, 11 to 16 ay ito. Let us show the summary, kapatid. Una, bawat bahagi ay kailangang ma-equip para sa gawain. Ikalawa, bawat bahagi ay kailangang lumago sa maturity, sa truth, at saka sa love. Ikatlo, ang buong katawan ay lalakas lamang kapag bawat bahagi ay gumagana ng ganyang bahagi. Kapatid, gusto ko pong idiin ito bago tayo maghiwa-hiwalay. Ang church po, hindi lalago sa gusto lang. Lalago ito sa participation. Kasi alam ko, lahat po tayo gusto nating lumago ang church. Pero lalago ito kung lahat po tayo magpa-participate. Hindi po lalakas ang TLA Grace nang ina-admire mo lang. Ang galing-galing ng church na yan Lalakas ito kung lahat po tayo ay dedicated. Hindi po mabubuo ang church na ito sa dami lang ng dumadalo ng attendance. Mabubuo po ito kapag bawat bahagi ay gumagana. Now, may mga bagay na hindi natin maayos kung hindi kikilos ang buong katawan. Sa iglesyang ito,
hindi po natin maayos kung hindi po magtutulong-tulong ang bawat isa sa atin. May mga kaluluwa po na hindi natin kayang abutin. Lalo po ako, limited ang aking presence. Hindi ako pwedeng nandito, tas nandoon. Pero tayo, kung lahat, we are spread all over, tapos lahat po tayo nag-share ng gospel, alam nyo kapatid, yung kaluluwang dapat nating abutin, maaabot lang yan if you will function in the body. May mga burdens po tayo na mabubuhat lang kapag every ligament is supporting the body. And may mga breakthroughs tayo na darating kapag ang church po ay nagkaisa sa truth, sa love, at saka sa service. We are praying for revival. We are praying for breakthrough. Brothers and sisters, let us live in truth, in love, service, and respect. Now, let me challenge you. Ngayon, kayo po ay nandyan, alamin po ninyo kung paano kayo magpapunction sa ating katawan, sa katawan ng Panginoong Yesus. And lumapit po kayo kay Lord. Lord, ayaw ko pong maging spectator lang. Gamitin mo ang aking buhay para sa katawan ni Kristo. Now, if you need spiritual maturity, ganun din po, lapit tayo kay Lord, no? Sa umagang ito. If you want to mature in your faith, no? Lord, palaguin mo po ako, patatagin mo ako, hubugin mo ako. Now, for those of you, may mga hurts kayo, disconnected kayo sa body, baka meron po sa ating online, no? Online audience, na ganun din po ang kanilang kalagayan. Pero ang totoo, umaatras po tayo, no? Umaatras tayo dahil nasaktan po ang ating mga puso. Na-disappoint ka, napagod ka, no? So kapatid, lapit tayo sa Diyos. Humingi po tayo sa Kanya ng tulong at panalangin. Lahat po tayo mga kapatid, manalangin sa pagtatapos ng gawain na ito. Lord, pagalingin mo kami. Ayaw naming manatiling disconnected. Ibalik mo kami, Panginoon, sa tamang lugar ng iyong katawan. So, may I invite our worship team to please come and tulungan po tayo habang kayo po na nandyan nakaupo ay lumalapit sa Diyos. Tayo pong lahat ay humingi ng panalangin, humingi tayo ng tulong sa ating Diyos. So, kung kayo po ay gustong magpagamit sa Diyos at gusto nyo pong isurrender ang buhay ninyo at nananalangin po kayo na kayo ay mag-mature sa inyong pananampalataya, may I invite you to stand, please. No? Tayo po tayo. Kung kayo po ay, if you desire to be connected in the body, to grow, and to serve this church and the ministry of our God, hindi po yung ministry ng mga leaders or ng mga pastors, but the ministry of God, kung yan ang desire ng heart ninyo sa umagang ito, habang kayo po ay nakatayo, pwedeng po bang lubusin na natin, itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Ito po ay tanda ng ating pagsuko, ng ating pagkilala na siya ay Diyos, at alam natin, Panginoon, ang Panginoon ay nakatingin, siya po ay nakikinig sa dalangin ng ating mga puso sa umagang ito. At habang kayo po ay nakatayo, let me say this, and this is my prayer as your pastor. Every part must grow. Every part must function, and every part must do its work. And Lord, we are praying today as we stand in your presence. Lord, give me my part in the body of Christ. Manalangin po kayo, lumapit. Kanina po, lumapit tayo, hiningi natin yung ating mga pangangailangan. Marami po kayong pangangailangan. Nakinig ang Diyos. Kikilos siya, gumagalaw siya. Ngayon naman, lumapit tayo para po sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia.
And I invite all of you to be in the attitude of prayer as our worship team is playing this very softly. Ama naming Diyos na sumasalangit, salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Salamat dahil ipinaalala mo sa amin, Panginoon, na kami ay hindi lamang po a group of individuals or attendees ng TLA Grace Church, kundi we are part of your body. Kami po ay parte ng iyong katawan dahil kami ay tinubos mo. Panginoon, I intercede in behalf of this church, our church, your church. Patawarin mo kami kung sa mga nakaraang panahon we have been passive, kung hindi po kami naging mature sa amin pong paglakad, kung madalas po kaming nadidisconnect, umaatras, kung nasaktan kami, Panginoon, at hinayaan naming mawalan kami ng function sa body of Christ. Lord, I pray that all of us, forgive us, Lord, including the leadership of this church. Patawarin mo kami, Panginoon, kung tumanggap kami ng tumanggap, pero hindi naman kami handang magbigay ng aming bahagi. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, gisingin mo, dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin, ang bawat bahagi ng iyong iglesia dito po sa TLA Grace Church. Palakasin mo po ang bawat bahagi, every member of this church, Lord, I pray, present or not present, or in the digital platform, Lord, I pray, palakasin mo ang bawat isa. Pagalingin mo, Panginoon, ang bawat bahagi ng iyong katawan dito po sa TLA Grace Church. At hayaan mo, i-align mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu, ang bawat bahagi. Let us work, Lord, in sync with the power of your Holy Spirit. Panginoon, hayaan mo pong ang TLA Grace Church ay lumago sa katotohanan, lumago sa pag-ibig, at lumago sa pagkakaisa. And all of the members, Lord, lumago sa maturity, Panginoon, ng pagkakakilala sa iyo. At hayaan mong bawat member, Lord, makita nila ang kanilang bahagi, masumpungan nila yung purpose nila, Panginoon, sa body of Christ, most especially, Lord, in this local congregation, TLA Grace Church. Lord Jesus, you are the head of this church. Sabi nga po sa Book of Acts, in Him we live and move and have our being. Panginoon, we receive spiritual nourishment from you. We are attached to the vine. I pray, Lord, that we will bear fruit. This church not only be blessed materially, but be blessed deeply spiritually, Lord. Hallelujah. At marami po kaming madala sa iyong paanan na nangangailangan ng kaligtasan ni Jesucristo. Dakilang Diyos, kumilos ka sa aming buhay at kalagitnaan, sa aming iglesia, sa aming mga ministries, sa aming mga negosyo, sa aming mga pamilya, sa aming mga eskwelahan, sa aming komunidad, at sa aming bayan, Panginoon. Gamitin mo ang iyong mga anak sa iglesyang ito, Panginoon, in a mighty way, Lord, for your glory, para po sa iyong kaluwalhatian. Kaya ngayon, Panginoon, sa araw na ito, after celebrating 12 years of your goodness and faithfulness in our ministry, Lord, we surrender to you. Nagpapasakop kami sa iyo. Gamitin mo ang bawat miyembro. Palakasin mo kami, and we declare, Lord, ang bawat miyembro ay lalago. Ang bawat bahagi ay gagana.
Ang bawat bahagi ay gagamitin ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Hallelujah! Bless this church, Lord, I pray. And all the members and families and the ministries in this church, for the glory of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. And everybody will say amen and amen and amen. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord Jesus Christ be your guide in everything you do. And may the Holy Spirit empower you for the service throughout the generations, and bless you and keep you, and be safe always. In the name of Jesus Christ, I declare the blessings of the Almighty God. Amen and amen and amen. Praise you, Lord. Sige po. And I can hide it no more. I gotta praise the one who broke my chains.
throwing off the chains of restraint. All that will remain, a passion for your name, burning as we run this race. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're running. We are running, chasing after all that you are. We are running. It's all that you are. It's all that we want now. Every stride is taken in faith. Every step compelled by your grace. We're taking up our cross, no matter what the cost. We give it all to go your way. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're running. We are running, chasing after all that you are. We are running. It's all that you are. It's all that we want now. Running, chasing after all that you are. We are running. It's all that you are. It's all that we want now. Onwards we draw towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. Onwards we draw towards your light. Desperate we seek to know you more